Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Nagbabattle pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya kay Judge Gina, no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-aim back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, request video tayo ulit at eto na, Ahon 10. Galing sa Ahon 10 yung request netong subscribers natin, viewers natin, at isa sa mga nagiging regular na din sa channel natin. So shoutout kay Joff Ignacio sa request mo na J Black versus Duma. Base sa standing nila, ano no? Medyo baguan pa sila. Diba? Si J Black 3-2, si Duma 1-1. So ano pa to? Hindi pa, I mean, ano pa lang, halos bago pa lang sila dito sa liga. At tignan natin, no? Kasi itong battle na to, Ahon 10 pa, Ahon 15 na, pa Ahon 16 na nga ngayong December. So 5 years ago, hindi ko na masyadong matandaan ko anong klaseng battle yung naganap sa ano na to, sa gabi na to, sa gabing to, no, sa event na to. So yun, hindi ko na rin patatagalin to. So J Black versus Duma. Shoutout Joff Ignacio, sana mapanood mo at sana magustuhan mo. So game. 2 minuto, non-tournament battle, Ahon 10, day 2, Game, unang game. banat, Duma. Game. Rarara! Tararara. Game! Promise nyo, game! Kapa, game! Welcome! Aking pang 3-0. Teka, tinalo pala ako ni Unico. Pang 2-1 ko pala to. Tinalo niya ako sa hurado. Oo, ayos lang. Mas masarap manalo sa puso ng mga tao. Ano bang kaya mong gawin na di ko kayang gawin? O di ba walak? Ako maraming kayang gawin na di mo kayang gawin. Tulad ng, alam mo bala ko, J Black. Di ka makaka-score, J Black. Sa kakaisip ko ng pangalan mo, J. Sa kakaisip ko ng pangalan mo, J. Puta, nakaka-mental block! Tangin na kasing pangalan niyan, J Black. Kung susuriin, blanco lang. Hirap ilarawan, pero pag inabot ka neto, dun ka na mukha ano. Binigyan ko ng isa bilang pasa. Salamat sa labang. Ngayon ko lamang na-attempt. Tinapat mo ko sa J Black, kaya paningin ko nag-dilemma. Ayos ayos yung mga ayos yung laro ni Duma dito sa nameplay, no? Ayos yung nameplay ni Duma. So ayun na lang para mas okay pakinggan, no? It's a nameplay. Solid yun. Ako'y higit pa sa ikatlo, mas malupit sa ikapito. Nakakatuwang kaya ka umabot sa level na to kasi pinaahon ka sa 10. Ahon 10. Oo, 10 mong pag-ahon, subalit walang saysay. Etong isa sa 10 pinaahon mo. Sa nagbabaon ng 10, iniwan ka ng GF mo. J Black Aray. biglang palit Iniwan ka ng GF mo, J Black Aray. Yung pangalan ng babae ay tago natin sa pangalang Inday. Yung love life mo parang XB. Kasi iniwan ka ni wala akong binanggit. Wala akong
akong binanggit na pangalan, kaya wag kang magdemand dyan. Di ba manhid ka, pues wala kang karapatang masaktan. Kaya pigilan mo yan, habang yung sarili ko hindi ko mapigilan. Animoy, nawala sa kontrol, kahit sino binundol. Pusoy ka na ulol, wag mo nang iway pa. Walang kwenta yan, sa kumakain ng linya. Ganto ba gusto mo? Yung mag-animal ako, pues walang sisihan. Pag napahayop ka dyan, etong manok nyo, kakalabawin ko lang sa lakas ng tama. Labas yung pula, kinabayo ko naman bagsak sa sahig. Siguradong gagapang lumabas ang ahas na galawan. At kaya nyo nalaman, kasi tinoro ko yan. Ganto mag-isip, planado mamen. Sa sobrang ganda ng setup, masasabi mong naluni ka rin. Mamili ka sa dalaw. Setup na luni, okay. Sa ganda ng setup na luni ka rin. So ito ata yung time na setup si Lun sa picture-picture eh. Diba ito yon? Si pakinggan nyo yung Tugmang Preso. Yun yung kwento eh. Yun yung kwento ni... Basta yun yung kwento kung bakit nakulong si Luns. Yung Tugmang Preso. Pakinggan nyo yun. Yun yun. Ganto mag-isip, planado mamen. Sa sobrang ganda ng setup, masasabi mong naluni ka rin. Mamili ka sa dalaw. Mamili ka sa dalawa, bars, jokes, o kung saan ka magaling. Bars, jokes, kaya kong pagsabayin. Parang working student, pinag-aralan kong jumab. Kaya kahit kumover ka pa sa magkabilang pisngi mo'y pumapasok pa rin. 2 taon na to sa liga. Tama ba? Ako yung rookie pero mas kilala. Oh, 2 taon na pala. So mali ako. Sabi ko kasi kanina, medyo, based sa standing kasi nila, si J Black 3-2 eh. Diba? So akala ko bago-bago pa si J Black. Pero 2 taon na pala siya. Kasi yung mga rookie ngayon, diba, yung mga rookie ngayon, no, sila Katana, sila Casper, sila Espero, ang dami na nila agad battle eh. Diba? So yun, akala ko lang. So, game. Tuloy. Nasa top 5 ako, nasa top 1 ka. Sabi sa akin ni Pilos, huwag ko daw masyadong galingan kasi Pilos. mahina ka lang. Ito'y sampal dun sa Pilos. Naaani ako ng tagumpay kahit mahina pala yan. Oo, mahina ka masyado. Sir Arik, magbawas tayo ng walang silbi at mangmang. Ilipat mo to sa XB, total walang pakinabang. Kasi sabi niya nung battle niya, makikita nyo kung paano ko tubig dyan. Tutok ng baril, tutok sa ulunan. Bang! Sabugang panubigan. Teka, bunot ng baril, tutok sa ulunan. Bang! Sabugang panubigan. Ano yon? Tumagos yung bala sa tiyan. Ganyan. Pagkabubuhan mo sagad, bantay na, binantay pa. Ano bang trabaho mo? Security ng guard at last. Security ng guard. At last, sir, isa lang. Walang suntok na dumating, lumabas yung kulay na etong J Black na muti, yung mata sa kakakaantay time. Okay. Paano ko ba uumpisahan to? Actually, yung pangat lang nung ito real talk. Pangat lang kung paano niya in-end. Hindi ko na-tripan kung paano in-end ni Duma yung round 1 niya kasi ang ganda ng umpisa niya, ang ganda nung nameplay, 'di ba? Ang ganda nung mga setup niya doon, ang ganda nung basta almost perfect eh. Almost perfect yung round 1 ni Duma, pero kung paano niya kinlose, parang wala lang, iniwan lang niya, parang sige, bala ka na, ikaw na. Parang ganoon lang eh. Parang ganoon lang niya kinlose yung round 1 niya na para sa akin sobrang magmamatter yon kasi ang ganda ng umpisa mo eh. Umpisa mo yung nameplay sa J Black, 'di ba? Yung J tapos na mental block. 'Di ba ang ganda nun? Magandang panimula yon. Tapos hanggang sa habang tumatagal habang nagpe-perform si J Black, ay si Duma. Nakukuha niya yung nakukuha niya yung momentum. Yun lang kasi hindi nga niya na-close ng maayos yung round 1. So ang epic lang, ang lakas na sana. Kumbaga kung na-close niya ng maayos to, possible isang ayun nga, almost perfect na round top para sa kanya. Pero bago or may isa pa bukod dun sa ender, may isa pang para sa akin hindi naging ganun kapulido.
yung ibang references niya medyo ano yun, tagilid. Para sa akin lang naman, ano lang, sinalba lang ng ano ng pagiging agresibo at ng performance niya. Pero yung ano, yung reference na mga hayop, yung ano yun? Ano ba yun? Basta marami, basta yung hayop na reference, medyo ano sa akin yun, off yun sa akin. Hindi ko masyado maintindihan kung saan nang galing, bakit doon napunta yon, 'di ba? Pero yung nameplay, yung mga jokes, yung reference na XB walang pakinabang, yung ai ang lakas nun, 'di ba? Malakas yon. Ang hindi ko lang masyado natripan is yung Ender, tsaka yung ano, yung hayop na reference na yan. Yun lang. Almost perfect, pero may ano pa rin, may flaws pa rin eh. 'Di ba? So pakinggan natin si J Black dito. Isa lang yung masasabi ko sa performance ni Duma. Solido yon. At sa tingin ko may hirapan si J Black talunin yun kung magiging average lang yung performance niya dito. Dapat A-game din siya dito. Okay? Or dapat maging A-game siya dito. So game, J Black, pakinggan natin. Ganda nun eh. Lalo na yung ano, yung setup, para kang naluni sa ganda ng setup na yun yung mga tumatak sa akin. Sa ganda ng setup, para kang naluni, yung walang pakinabang XB, tapos yung II, iniwan ka ng, basta yung II, tapos iniwan ng XB, iniwan, tama. Basta sa XB reference, yung nameplay, yun yung mga tumatak sa akin. 'Di ba? Solidong round yun. Okay, J Black. Putang ina, tagal mo natapos! Ang pangit naman ng linya. 32 lines plus recycled lines. Kaya pala ang dami niyang tira! Putang ina mo. Dinamay mo pa yung girlfriend ko. Kala mo isa kang bullying rapper. Kaya kami naghiwalay kasi yung utong ng pekpek ng shota mo ginawa kong chupon. Tawag doon, pussy fire. Rarara! Ang bara ko erekta. Kaya wag magulat. Dito sa Open Represent, ako'y taga-protekta lang ng gubat na para bang si Trent o Dota ang referensya. Pagkat pagsuporta lang ang aking strength, pero nagkikere din ako paminsan-minsan. Lalo na't malakihan na ang bet ahon. Rarara! Rarara! Ako'y may 5 laban at di pa rin kilala. Pero walang dapat ikagulat. Trend protector nga, di ba? Hindi nakikita pag naglalakad sa gubat. Ako'y hindi kasing galing nila. Solid yun. Naghahalo ako ng ano eh, ng iced coffee ko dito, tapos biglang ganun yung maririnig kong linya. Trend protector, solid yun, puta. Ganda nun. Trend protector, 5 laban at di pa rin kilala. Pero walang dapat ikagulat. Trend protector nga, di ba? Hindi nakikita solid pag naglalakad sa gubat. Ako'y hindi kasing galing nila. Pero kahit papano nakakasugat, tsaka laging bago handa ko sa laban. Di katulad mo na panis na ang mga sulat. Tangina, nagre-recycle ka lang. Wala na ba yang maibahaging kaalaman? Lagyan ko na lang kaya ng bala para kahit papano magkalaman. Nakakawalang ganak ang kalaban. Niwala akong maisip na verse para makita ko battle mo kay Unico at Slackwan. Isa lang kailangan ko panoorin na laban, yung laban mo kay Caliverse. Real talk. Panoorin nyo. Panoorin nyo. Panoorin mo. Panoorin mo, sir. Tapos hanap ka kagad ng kapalit. At least linya ko ginamit ko. Aba, malupit. Ikaw na nga nagkalat ng basura, praning. Ikaw pa ang galit. Sarap mo'y dakdak sa ring. Pagkat isa ka ring, unggoy sa net. Ako si J Black. At magpapakita na naman ako ng kulay. Wala akong pake kahit laglag ako sa isa buhay. Apex at 6 threat sa huli. Karapat dapat din kasi. Tsaka di lang ako ang laglag sa torneo, tang inalabing 4 kami. Ikaw, bobo ka pa rin. Sa simula ka lang, nagmukhang magaling. Hindi ka makapag-construct ng bars. Construction worker ka pa man din. Hindi maaari to. Ang karpintero na nilalagari ko.
Nagtrabaho ka pa rin naman kaya makakatanggap ka pa rin ng hati bro, pero hindi na pera. Dugo mo na sasahurin mo! Kaya hindi na ako kailangan pang tanungin kung hanggang saan aabot. Pagkat di lang pang korneto ang gigil ko. At fuck you, Skastakli, hindi ko ititigil to! Kung problema lang... Hindi ko na maalala kung anong issue ni Skastakli nung 2019. 2019 to, sa pagkakalam ko eh. Oh, tama, 2019 nga. So, hindi ko na matandaan kung anong issue ni Skasta nung 2019. So, enlighten me guys. Nakalimutan ko na eh. Ito ang gigil ko. At fuck you, Game. Skastakli, hindi ko ititigil to! Kung problema lang... Kung problema lang ang usapan, sobrang dami nung sakin. Pero patuloy pa rin nagsisikap to. Ikaw hindi mo kaya. Ako na magsisilbing mabait na politiko. Ako natatapos ng paghihirap mo. Lahat tayo dito magaling magsulat. Depende na lang kung gaano ka ka-epektibo sa laban. Pero para sa akin, ang tunay na malakas ay yung nakakapag-perform pa rin sa kabila ng mga pinagdadaanan, kaya mahiya ka. Kung gagamitin mo lang yung mga bara mong pinaglumaan, papakita ko sa iyo ngayon na hindi lahat ng recycled materials ay napapakinabangan. Sige, tapon mo. Okay, himayin natin to. Okay, himayin natin. Okay. Isa-isay natin kasi sa tingin ko lamang si Duma sa round 1. So, pero bago kayo mag-comment na binigay ko kay Duma yung round 1, ito yung mga nakita, i-categorize natin, okay? Una, sa performance, pare silang agresibo. 'Di ba? Kung paano mag-perform si Duma, naging mirror 'yon, 'di ba? At ayun din yung naging performance ni J Black. Agresibo, yung delivery, solid, no? Walang choke, malinis. So sa performance, delivery, bibigay ko ng tabla 'yon. Sa content, sa sulat, halos the same lang eh, 'di ba? Halos the same lang. Siguro yung ano lang, kung paano sila magsulat, naka 4 bar set si J Black, tapos punchline. Yung kay Duma kasi minsan sa setup pa lang mayroon ng suntok. So yun yung mga napansin ko kay Duma. So sa writtens almost the same, pero konting edge kay Duma kasi mas maraming mas nakikita natin yung mga punches sa setup pa lang, 'di ba? Parang most of the time sa setup ni Duma may suntok. Kay J Black naman medyo napapahaba, na-extend yung mga setup kasi sa pinaka talaga yung suntok, pinaka fourth line eh. So konting edge kay Duma sa tama, sa sulat. Sa punchlines naman, dito lamang na lamang si Duma kasi para sa akin naging malinis yung pagkakasulat niya dito. Sabi ko nga kanina, sa setup pa lang may suntok na. So pagdating sa pinaka punchline, haymaker na siya, 'di ba? Doon isa rin 'yun sa mga nilamang ni Duma kasi punchline, sa punchline, sa setup may punchline kahit pasundot-sundot, tapos pagdating sa pinaka fourth line, nagiging haymaker na yun kasi na nagkakaroon ng suporta sa mga setup. Tapos meron pa guys, nakalimutan ko. Effectivity, parehas naman silang effective eh. Parehas silang effective doon, pero mas marami lang talagang suntok si Duma. And last, meron pa akong gustong sabihin eh. Nakalimutan ko lang. Meron lang akong gustong sabihin sa sa dalawang MC na to. Maganda to eh. Maganda to. Ang gustong sabihin na to. Ayun, sinabi ko nga kay Duma, siya. Sa mga setup pa lang may punches na. So, parang
parang ano 1-2-1-2 rin yung atake ni Duma dito. Kay J Black naka 4 bar set. So medyo natatagalan ako. Hindi ko na maalala kung ano pa yung gusto kong sabihin. Actually, meron pa akong dalawang sasabihin pero nakalimutan ko. Pero I think sa pagkakategorize natin ng estilo ng dalawang to, from delivery, performance to sulat, I think malino naman na kay Duma yon. So para sa akin, round 1 Duma yon sa score na patay sa score. Sige, bigyan natin ng 9-8 na score in favor of Duma. So dikit lang naman, doon lang talaga nagkatalo sa estilo, sa kung paano tinahi-tahi. 1-2-1-2 setup, may suntok, haymaker sa pinaka punchline. Kay J Black kasi naka 4 bar set. Ayun, naalala ko na. Si Duma, iba't ibang elements yung pinakita niya dito. May nameplay, may mga wordplay, tapos may mga jokes din. Unlike kay J Black na nag-focus sa technicalities, 'di ba? So, ayun. Isa 'yun sa mga nilamang ni Duma, kaya bibigyan ko siya ng 9 dito, at si J Black nasa 8 points lang muna. So, 'yun. Duma round 1. Game. Yo! Yung utong ng girlfriend ko, gagawin niya daw po si Fire. Ang ina mo, pag nagloko yung speaker, yung utong ng girlfriend mo, gagawin kong amplifier. God. Saka yung construction, pinuna. O construction nga ako kasi pinagpapaala niya na. O ano ka ngayon? Tapos gigel na gigel, pinaulit-ulit yung recycle, Ikaw nga tong paulit-ulit, ngayon sinong nag-recycle? Sir Arik, no ba yan? Kung magmamatch up ka, yung match naman, Tagalapu-Lapu City pala yan. Pwes huwag ka magpakalapu-lapu dyan. Kasi si Lip Cram di mo napatay nung nagpakamagellan. Kinabisado mo masyado, lapu-lapu na sa ulo. Pagtapos netong battle, lapu-lapu na sa ulo, kablaw. Talsek ang dugo, binansag ang unang lahi, pero di ka tutubo. Tingin ko sa'yo, hipon bro, kaing katap... May ano na naman doon, may wordplay na naman doon. Unang lahi, di katutubo. So katutubo, 'di ba? Ayos yung mga nameplay tsaka wordplay tsaka cutwords ni Duma doon. Nasilip ko pa. Tapos netong battle, lapu-lapu na sa ulo, kablaw. Talsik ng dugo, binansag ang unang lahi, pero di ka tutubo. Tingin ko sa'yo, hipon bro, kaing katawan, tapon ulo mong walang laman. Oo, hinalin tulad ko sa hipon, kasi pagtapos nito, dun ka nasugpo, kahit dalin tayo. O kahit dalhin tayo sa Cebu, dun sa gubat nyo, bawat sulat ko may impacto. Ikaw, taga-gubat ka lang, bias pa crowd, kaya yun, may impacto. Andito tayo sa syudad, wala nang impacto, literal. Di mo ko kaya, lyrical, nang babraso to sa laro, kaya parang technical. Pareho tayong agresibo, pero magkaiba ng motibo. Lumalaban ka para sa iba, ako para sa sarili ko. Sa puso ng kampyon, interesado tong rapper. Paano mo kukunin puso ng kampyon kung puso ko nasa battle? Ngayon mo sabihin wala akong paninindigan, kahit napunta ka sa channel Telegram, pananagutan, lalagutan ko ng hininga ang putang ina para masabi mo na ang tumalo sa'yo, tinalo ng tumalo sa'yo, di na masama kung sa mabuti ko magagawa o baka madapa, binilisan, damsa naman, pakipasan, di ko kailangan ng numeros 2, 3, 4, tangin ng yan, kaya bakit pinipilit, inuulit, di na pilipit, baka mahit ka to pagpitik para lang masabi na legit, kasi di, kabi, sa di, hilang-hirang, kasama ka sa pilang maghinang, basta, malapit na kita naduduraan, pues, manahimik ka dyan, tagal na lumalaban, lapang nalalaman, dalawang panalo, dalawang talo, di pa rin natuto yan. Sir Arik, inulul mo. Di pa rin natuto yan. Parang ginamit na yung 6 threat. Di ko lang alam kung ano yung nauna. Kung yung battle ba na to or battle ni 6 threat. Laban niya, no? Alimutan ko na. Basta parang kay 6 threat nang galing yung linya na yun. Yung 2-2 na. 'Di ba? Kay Tats ba? Laban ba niya kay Tats? Laban niya kay Tats o laban niya kay Rudik, Dosage? Hindi ko na maalala. Basta
Ko, binigyan mo ako ng buto kaya ako nag-inaso. Sige, laitin mo ko, galitin mo ko. Alam kong susunod ka sapagkat ako'y iyong pinuno. Nag-uumapaw sa ganit. Etong pinaahon, binaon ko sa galit. Pinakita ko lang si J, na yung J tas black yung connect nun walay. Magretiro ka na lang pag dinagdagan kita ng J. Tumanda na sa laro pero di ka naging king. Ina mo, di ka LBJ. LBJ. Di mo ko kayang sabayan, kahit sa BK magtagaan. Walang barilan pero may hangganan. Yun ang namatayan ka ng ama. Kasalanan mo, sobrang stress niya sa'yo. Kasi habang tumatagal, umahaba buhok mo, tapos siya pakalbo. Pero wag kang malungkot. Mahal na mahal ka ng papa mong panot. Oops, nasasaktan si brother. Talagang tinitibag-tibag ko yung puso mong bato kasi wala ka ng padera. Condolence, baka etong kasunod, baka di mo matiis. Bawat sablay mo sa buhay ang patunay na meron kang namimiss. At last, may napansin ako, may espiritu ng kabubuhang nakasanib sa'yo. Kaya gusto kong sumigaw, magwala ngayong gabi. Hallelujah! Gaguluya. Kaso, ang tanong doon, anong connect nung luya doon sa linya niya? Although, yes, may yung gusto kong sumigaw, hallelujah. Pero, ano yun, mag-iisip ka pa rin na para saan? Para saan yun? Something, basta, parang hindi ko siya nakita na creative sa part niya. Kasi hindi siya connected dun sa sa bars niya, di ba? Parang kinonect lang niya dun sa gusto kong sumigaw, tapos hallelujah. Tapos kaya naglabas siya ng luya dun. So, hindi siya ganun ka lakas para sa akin. Pero, marami akong nakita dito sa performance ni Duma. Yung double time niya, yung speed drop niya. Hindi. Paano ko ba sasabihin? Yung speed drop niya, yung double time niya, iba compare kila Numerous, Damsa, Smaglas. Kasi kahit papaano, maiintindihan mo ng malinis yun eh. Sorry kay Duma, pero I think yung speed drop niya dito, hindi ganun kalinaw. Kaya hindi siya naging malaking factor dito sa battle na to. Yun, isa yon sa mga dahilan. Pangalawa, yun nga, yung luya. Parang I think, parang ang nasa isip ko para sa yung luya. Connected ba yun sa mga bara niya before siya mag-end? Diba? Tapos pangatlo, hindi na naman niya na-end ng maayos to para sa akin. Tulad ng round 1. Ano pa? Maganda sana yung rebuttal, hindi ko na iniscoran. Kasi hindi naman siya ganun kalakas para sa akin. So, ayun yung mga napansin ko. Pero yung umpisa hanggang gitna, para sa akin, okay yun eh. Hindi lang niya na-maintain hanggang dulo. Kumbaga yung first half, okay, malakas, solido. Pero pagdating sa second half, medyo unti-unting nawawala or lumalaylay. So, yun naman yung naging problema sa round 2 ni Duma. Diba? So, kung pagsasamahin mo yung first half tsaka second half, I think, hindi balance eh. Diba? Round 2 ni J Black, pakinggan natin. Tangina mo! Dinamay mo pa yung patay na. Kagagaling mo ba? Kakapanalo mo yun? Kasi kung hindi, sasapakin kita! Ba't ka ganyan? Hindi ka ba tinuruan sa bahay nyo? At sa lahat ng tumawa, sana mamatay din mga tatay nyo! Mga noon natin ay parehas na parang landingan. Pero yung sayo magiging madugo, parang paliparan kung saan binaril si Aquino. Yung noo mo ang nagpapatunay na hindi porket malapad, matalino. Pero kung sa mukha ibabase, ibang klase, mas bumagay sa'yo. Ang tisoy mo, tisoy kasi mukha ka na sa lanta ng bagyo. Ang pangit mo, Duma. Ay, nabanggit ko na pangalan niya. Hindi ko kasi maiwasan kasi itong round 2 ko, sinusulat ko sa lapida. Oo, patay na tong kalaban ko ngayon. Matik na.
Maging masaya ka kahit may namani kita. Hashtag gusto ko, happy ka. Wordplay. Pero tangin ang wordplay. Naalala ko tuloy ang linya ng bobong to. Wordplay ba gusto mo? Lalaruin ko mundo mo. Wordplay? Lalaruin mo yung mundo? Ano yon? Worldplay? Ganun ba yon? Gago ka ba? Enigma, gusto lang naman pala maglaro ng world. Dapat sa World of Fun mo na lang dinala. Nice, nice. Ganun ba gusto mo? Mga linya pang tanga. Kaya kong magseryoso, kaya kong magpatawa, kaya kong magribat, kaya ko din bumatil na walang dala. Complete package kumbaga. Kayang-kaya ko din magkampiyon. Alam mo anong problema? Yung last 4 lines, joke lang din yon. Kaya magpasulat ka na lang sa mga kapwa mo kaklase pagkat di na matutupad yung maging... Shoutout kay J Black ha. May linya pala siyang ganun na kaya ko rin magkampiyon. So 2021 isa buhay. Kampiyon si J Black. So shoutout kay J Black pre. Kaya ko din bumatil na walang dala. Complete package kumbaga. Kayang-kaya ko din magkampiyon. Alam mo anong problema? Yung last 4 lines, joke lang din yon. Kaya magpasulat ka na lang sa mga kapwa mo kaklase pagkat di na matutupad yung maging duma cum laude. Paulit-ulit. Yung sulat kamay mo pangit. Pangkalahatang diskarte. Paulit-ulit na sa subject kapag bobo estudyante. Tapos sabi mo, magtutumba ka ng puno para makita mo yung gubat. Kaya mo bang panindigan ang nagawa mo na sulat? Kasi kung hindi, putol paa. Uuwi kang binubuhat. Dadalhin ko ang mga paa mo sa amin para masabi mo naman na nakatapa ka sa gubat. Pagkat bibigat ka lang naman kapag napalitan ng bulak ang lamantian mo, baga mo, puso, pati utak, bibigat ka lang naman pero hindi pati yung sulat pagkat sa paghatid ka baong, 6 na katao bumubuhat. Kaya wag niyo akong tutulugan, wag tuluyang humiga. Walang matutuluyan, tsak wala nang pahinga. Tutuluyan na kita, sa lupa ka hihiga, tsak patay ka na sakal, pagkat wala nang hininga. Time. Ayos. Dikit yung round 2. Dikit yung round 2. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung kanino ko siya ibibigay. Either kay J Black or Ty. So, ayun. Ganun ko siya nakita. Bakit? So, baka may magtanong kung bakit ganun yung naging reflection mo dun sa round 2 ng both MC. So, unang-una sa lahat, sabi ko nga, after ni Duma, umpisa natin sa rebuttals. Yung rebuttals, sabi ko nga, hindi ko na iniskuran yon kasi hindi naman siya ganun ka-impactful sa akin. Pangalawa, first half ni Duma, solido yon. At akala ko magtutuloy-tuloy yon hanggang second half or hanggang sa matapos yung round niya. Pero pagdating ng second half, lumalaylay eh. No? Hindi nagiging ganun ka-consistent. So, I think yung buong round 2 ni Duma is hati eh. May effective, may hindi. So, ang hirap, 'di ba? Round 1 versus round 2 ni Duma, para sa akin, mas superior pa yung round 1 niya. 'Di ba? 9-8 yung round 1 eh. So, dito, parang nag-slow down ng konti lang. Kasi ang dami niyang performance dito, ay ang dami niyang flaws sa performance eh. So, unang-una yung speed drop na hindi ko talaga masyadong maintindihan yung yung pinupunto niya doon. Yung luya, yung pan niya in-end, 'di ba? Hindi rin ganoon ka. Hinahanapan ko ng ng connection sa iba eh, pero hindi eh. So medyo naguluhan ako doon. Yun na lang para para mabilis. Medyo naguluhan ako sa round 2 ni Duma. Unlike sa round 1 na andun yung mga cut words, nameplay, wordplay nandun. Although dito sa round 2 meron naman eh yung sinaunang tao, di ka tutubo. Okay naman yun, pero ayun lang eh. The rest di na masyadong impactful. Tapos sa round 2 naman ni J Black, kaya ako hesitant kung kanino ko siya ibibigay kasi yung rebuttals din ni J Black di ko na rin iniskuran. Consistent kung paano inumpisa ni J Black yung round 1, ganun din niya tinapos. Tapos hindi lang yon, may mga punches din si J Black dito na para kay Duma talaga.
and masasabi kong direkta yon. So kanina iniisip ko kung tabla ko ba to or ibibigay ko kay J Black. So either way, pero since na breakdown na natin, I think malinaw na kay J Black ko ibibigay yung round 2. Hindi naman siya ganun kalayo dikit pa rin. Actually pwede ko nga bigay ng pwede ko nga ibigay ng 8-7, 'di ba? 8-7, ano ba, 9. Wait lang. Mas malakas kasi yung round 2 ni J Black compare sa round 1 niya. Tapos si Duma naman, mas malakas yung round 1 niya compare naman sa round 2 niya. Pero kung ipagtatapat ko naman yung round 1 ni Duma at yung round 2 ni J Black, mas malakas naman para sa akin yung round 1 ni Duma. So ang hirap bigyan ng score kasi nasa gitna siya diba? Pero round 2 bibigay ko kay J Black yon, malinaw. Yung score lang magkakatalo. So sige, para matapos na rin yung breakdown natin dito sa round 2. 9-8 in favor of J Black. Una, mas lumakas si J Black sa round 2, mas consistent, mas tumatama, mas direkta. Si Duma naman from round 1 bumaba sa performance sa round 2, kaya 'di ba? So tie, round 1 round 1 Duma, round 2 J Black, parehas ng score na 8-7, 8-7. So that's a 15 all. Tama, 15 all. Round 3, deciding round, game. Tanginan to, pati yung mga nanonood dinadamay. Yung mga tumawa dyan, yun yung mga walang tatay. Gago. O baka nagagalit, kantahan natin. Mahal na mahal ka ng papa mong panot. Ganun mang insulto. Tanginan to, wala sa punto. Sir Arik, ano to? Huwag ka munang sumabat, may kausap ako. Sabi ko na nga ba, kaya ako tinawagan kasi may patutumba pero ba't Bisaya? Yawa, gepaari, kadire para makaluluoy ka. Pero game, bibigay ko gusto mo ng babuyan, pues katayang ko to sa lahat ng taga Cebu. Kaulang di macho, Cebu, di macho, pakyo. Yung ginawa mo kay Lipram, sobrang basic. Pagdungaw niya sa kabaong, patay na silip. Buong 3GS nagdurusa kasi patay na silip nung ako sumilip. Buhay na silip, binubulag mo sarili mo. Di ka ba nababagabag? Kaya kitang hiyain sa isang question lang, J Black. Kasi di mo kayang magpaliwanag ko. Sige, maglaro tayo sa dilim. Kung akala mong lamang ka, akala mo lang rin. Ako'y full build na balanar, mas malakas pag sa dilim. Veterano na ba to? Pang newbie yung bitawan, ganun lang kagaling. Habang nagrarararap, sumasayaw pa si Aneng. Rapper na, dancer pa. Sino ka si Luning Nengo? Nakakalimot ka, kanang kamay lamang kita. Ako ang king of rap, Francis Magaduma. Tama kayo ng pagkakakilanlan. Ako si Francis Magaduma at totoong lahat tayo mabubuhay sa ibang katawan. Lumabas ka dyan, badang, at yung linya ko. Wasak ah. At yung linya kong umikot ang kwento sa mahabang panahon sa kakahanap ni Arik ng tatalo sa akin. Sarili ko pala yun, alam kong di mo papalampasin. Diyan mo ko pupunakin kung sa bagay ang nagpatalo sa akin ay sarili ko lang din. Oo, alam ko na matigas yung bungo mo. Kaya ang atake ko, rekta dyan sa puso mo, baliwala daw yung sulat. Kung babasahin, di baliwala din yung basa. Kung walang nakasulat, ngayon mo yan nipilit. Bumabasa ng plano laban sa bumabasa ng isip. Gusto mo basahin ko yung isip mo? Putang inang to, walang isip! Nung tournament, di man lang nakasabay sa makuhusay. Pues ang laban na to ay parang tournament. Kasi sa ating dalawa, isa buhay. At kaya ka nagrarap para may makain. Ako nagrarap para lang mangain yung islat mo sa isa buhay. Nagawa mong sayangin. Ngayon ka gumawa ng mali, may tama ka sa akin. Ngayon ka gumawa ng mali, may tama ka sa akin. Teka. Di ko kayo binibiktima, nag-joke lang talaga.
Ngayon ka gumawa ng mali, may tama ka sa akin. Putang ina. Ngayon, pasensya na, ngayon ka gumawa ng mali. Putang ina. Ngayon ka gumawa ng mali, may tama ka sa akin. Time. Huling banat, J Black, pakinggan natin. Gago, nag-choke talaga? Ha? Choke? Parang hindi eh, parang inawat ni Boss Arik. Baka meron pang spit si Duma doon. Gago, nag-choke. Ang lala. Ang ganda na eh. Ulit. Teka, kinain yung islat mo sa isa buhay, nagawa mong sayangin, ngayon ka gumawa ng mali, may tama ka sa akin. Ngayon ka gumawa ng mali, may tama ka sa akin. Teka. Di ko kayo binibiktima, nag-choke lang talaga. Ngayon ka gumawa ng mali, may tama ka sa akin. Putang ina. Ngayon, pasensya na, ngayon ka gumawa ng mali. Putang ina. Ngayon ka gumawa ng mali, may tama ka sa akin. Tang ina mo. Ang lala ng choke. Shit. Sayang. 'Di ba? Ang tagal na nung battle na to talaga kasi hindi ko na natatandaan kung anong nangyari dito. Nakakapanginayang kasi alam mo 'yun, hawak na ni Duma eh. Pinakawalan niya pa. Puta, wala. Isang malinis na performance para kay J Black, to. Imo pa kong gibisaya, imong tira mas bate. Ngayon ka gumawa ng mali, ikaw gumawa ng mali. Putang ina. Ang lakas ng tira mo. Pero mas malakas ang iyong boses. Kabisado mo. Kasi nagamit mo na ng ilang beses, wag mo na itanggi. Alam mo sa sarili mo na totoo mga sinasabi ko ngayon. Panoorin nyo lahat ng laban niya. Kahit yung konti lang ang views, makikita nyo lahat doon, kaya bang! Magmumukha kang si price tag. May barel sa bukang bibig. I'll smoke this one out, na parang nag-yosi break palabas ay knockout. Pagkat bagsak ngayon si Duma, ngayon sa blackout, nakaalitan si Akuma. Sa paglabas Nice. ng apelido mong Duma, ikay lubusang mayayari. Pinahamak mo apelido mo, puta. Ito'y ubusan ng lahi. Ikay iniwan ng pamilya mo. Parang tamad lang na tatay, unsafe sex na gawa ko. Mag-anak na walang malay. Ubus pamilya nitong Sasuke. Kung gagante, maaari. Kaparusahan ba'y pagante at bitay nga ang mangyayari. Ito'y korte na paghatol at si Hammurabi mismong hari. Kaso, ito'y mata sa mata ng berdugo at ngipin sa ngipin ng lagari. Isda, huling hapunan, lalamon ng may tinik. Pahihirapan muna buhay, lalamon ng may tinik. Ang Duma naging Zuma sa pagtagas at pagtalsik ng dugo. Parang may ahas sa leeg, laslas sa lalamunan. Habang sinasabunutan, mapapahawa ka sa ulo. Tila may nakalimutan, Jesus. Kokoronahan ka pa rin naman at dadalhin sa iyong hantungan. Kaso sa balikat inilagay pagkat wala ng ulong mapagpatungan. Magkakatitulo lang ang tao pagpatay na. Magkakapangalan, yung sa'yo ukit sa lapida, sa lupa mong higaan. Titulo ba habol niyan? Ikay aking pagbibigyan. Kaso ang titulo mo lang sa lupa mong nilibingan. Wasak buong katawan. Isang parte lang ang hindi nasali. Alam mo kung bakit? Yung kamay mo lang hindi naputol pagkat di rin mo rin naman nagagamit. Kaya ako palakasan lang nasuntok. Sobrang layo ng ating agwat at pagitan. Ako'y madayang money changer, kay lugi sa palitan. Hindi ka na sana isasali ni Sir.
Buti na pilitan, wala natuwa sa pagpasok mo. Parang Lunes sa piitan. Time. Ay, flex up, magigay para sa laban yun. Ahon 10. Ayun, lumitaw yung technical ni J Black sa round 3. And para sa akin, no-brainer na yung round 3. Sabi ko nga, 'di ba, isang malinis na performance lang para kay J Black, sa kanya to. Pero sayang, sobrang sayang kasi ang ganda nung round 3 ni Duma. Alam mo 'yun, pang panapos pandikdikan yung yung round 3 ni Duma, tapos biglang blackout. So, wala, sayang. Dumikit pa rin naman kahit papaano, pero siguro kung may iniwan or may naiwan si Duma na mga haymaker, na mga malalakas or mabibigat na punto, baka kaya pang humabol Kasi yung round 3 ni J Black more on technicalities, na hindi naman din ganun ka epektibo yung mga haymakers. Although maganda yung blackout Akuma, maganda yon. Pero I think marami nang gumamit ng ganung reference Pero yun, sabi ko nga, if nakapag-iwan si Duma ng mga 2-3 solid na linya, kaya sigurong tumabla sa round 3 Pero wala. Sayang, sobrang sayang, nakakapanghinayang kasi actually kay Duma na sana yung battle na to. Nawala lang talaga siya. So, yun, 2 and 3, malinaw, J Black. Then kay Duma, ayokong i-disregard yung mga lines na spit niya, kasi para sa akin solido pa rin naman yun. Panapos na bandang second half naman na nagkaroon ng choke si Duma, pero I think yung first half niya enough naman yun para ihabol yung buong round na yun. So ayokong bigyan ng 6 si Duma dito, kasi para sa akin pumalag naman yung first half. So yun, 8-7. Hindi. Tama, 8-7. So, round 1, 8-7, Duma. Rounds 2 and 3, 8-7, J Black. So, that's Duma, 8-7-7, 22 points. Tama ba ako? Tama. 22 points for Duma. Then, kay J Black naman is 7-8-8. That's 23. Yun, dikit lang na battle. Kung hindi nag-choke si Duma, possible dumikit pa talaga. Pwedeng tabla yung round 3. So, magkakaroon ng preferences. So, para sa akin, if ever lang, malinis na itawid ni Duma yung round 3 and nagkaroon ng tie, and sa overall performance, I'll go with Duma dito kasi mas marami siyang punchlines, effective references, angles, tsaka yung mga punto niya, tsaka yung wordplay, nameplay, 'di ba? Pero ayun, numbers don't lie, 'di ba? That's 23-22. Round 1 Duma, 2 and 3 J Black. And day 2, unang laban ng gabi. Shoutout sa alalang pareho. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay J Black. Condolence. Para sa'yo to, pa. Love you. Yun. Duma, yun. Humingi ako ng sorry. Sorry, mga chong. Sorry talaga. Sayang. Tangina, hindi mo akalain na magcho-choke si Duma kasi sobrang powerful niya Sobrang aggressive niya mag-spit, tapos biglang mawawala siya sa bandang dulo. Parang out of nowhere no? Parang iisipin mo na parang isipin mo na sinadya di ba? Yo, by round na lang. Round 1 Duma. Round 2 Duma. Round 3 J Black. Sayang, dikit sana pero sige Duma. J Black. Ayun, round 3 syempre, parang victory lap na ng J Black yun. Round 2 kay Duma, strongest round niya. Round 1 yung supposedly closest. Dikit yun halos para sa akin. Maraming tumatak. Kaso, may minus point para sa akin si Duma dahil ang haba nung round. So syempre, in the spirit of fairness, kailangan ko i-consider yun. Pero overall, solid yung laban. J Black. Yo, Marshall, solid yung laban. First round binigay ko kay J Black.
Although maraming punches din na nabitawan si Duma. Marami din siyang punches na lumagpas sa oras, parang hindi siya. Okay. Yung second round, supposedly the closest, sumakto na sa oras si kung sukatan talaga Duma. So round 3 yung deciding round para sa akin. Wala natisod si Duma, so sayang. J-Black. Sobrang sayang. Binoto ko all 3 rounds si J-Black. Para sa akin, mas natripan ko yung mga angulo na nagamit niya. Ano na naman yung mga linya nila medyo kay Duma malakas yung round 2 niya para sa akin. Pero para sa yung nagawa ni J-Black, mas parang pantay na naman pero mas lumamang sa angulo si J-Black. Kaya binigay ko yung round na yun sa kanya. Ayun, overall ganun yung nangyari para sa akin. Kaya J-Black all 3 rounds. Okay. Binoto ko si J-Black. All 3 rounds din. 3-0 kasi yung kay J-Block mas hard hitting yung material niya, tapos meron din siya mga hidden gem na slept on sa battle. Kay Duma naman, props yung sa energy niya, delivery, saka yung stage presence, kaso nga lang kinapos lang doon sa 3rd round. Pero overall battle, tigil J-Block. Yun, wala akong naging kaparehas na boto, pero isa ang naging opinion namin sa round 3 na syempre matik na yun kay J-Black pero sobrang sayang, 'di ba? Hindi ko napansin yung overtime kasi para sa akin hindi naman siya sa ganito non-tournament naman to. Para sa akin hindi naman siya ganoon ka-stricto dapat, sa parang okay lang. Kung ako okay lang kahit lumagpas kasi non-tournament naman, pero yun. Matagal na to, 5 years ago na yung battle na to. So I think sobrang dikit ng battle para sa akin, sa opinion ko lang, pero nagkaroon ng lapses sa performance si Duma, choke malala yun lang. So shoutout Joff Ignacio, sana nagustuhan mo yung pag-breakdown natin sa battle na to, and kung pares tayo ng opinion, share mo sa comment section, let's talk, diba? So yun lang. So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.